Ayan, mga kalodi, mga ka-vloggers ko dyan at mga katindahan ko nationwide, Luzon, Visayas at Mindanao at ating mga ka-OFW nga dyan, no, around the world. Alam naman natin, mga OFW dyan ay kahit sa panig ng mundo meron na, no? Kaya naman shout out sa inyo lahat at marami na isang mapagpalang araw ngayon ng Biyernes, no? Tayo ay nandito muli sa ating programa ni Kuya Sam, ni Bro Sam, ni Tatay Sam dito sa kanyang FGG Sari-Sari Store, kung saan meron tayong FGG Story Night. Siyempre meron tayong mga update sa ating mga pangyayari dito sa aking tindahan, no? Din sa labas ng aking tindahan, sa ating mga neighbors, no? Yung mga sales natin araw-araw, no? Kahapon sa ngayon ay ating ina-update yan, nilalag natin lahat, ano? Even yung ating GCash ay naka-intact record, no? Ito po siya, yung aking GCash ay dito po, yan, no? Naka-record din siya sa record book natin, ano? At even yung ating mga updates, mga lesson learned ni Kuya Sam, kanyang life achievement, no? Experiences locally, abroad, no? Ay akong isi-share sa inyo, ibabahagi. Even ang ating mga testimony, no? Ay ating isi-share para maging encouragement, source of encouragement sa mga, lalo sa ating mga ka-OFW dyan, no? Even advice or motivation para sa kanila, no? Higit sa lahat, yung ating patuloy na tinatalakay na business para naman magkaroon ng idea ang ating mga kababayan, no, dito sa Luzon, Visayas at Mindanao, nais mag-negosyo. Even ang ating mga ka-OFW dyan, no, mailagay nila ang kanilang pinaghihirapang kita, no, abroad sa tamang investment. Kaya naman tayo tutuloy na, huwag na natin patagalin pa ang ating topic. Kahapon nga ay nag-discuss tayo ng ating topic about sa structure ng business, kung ano-ano yung mga types and structures of business, yung 10 structure, diba? Tinalakay na nga natin ang single proprietor o sole proprietorship. At natalakay nga natin yung 5 advantages niya at bakit kailangan maging single proprietor ka o kung itong nais mo, no? Para malaman mo kung ano, may karoon ng idea. Ha? At tayo nga ay dumako dun kahapon ng 5 advantage niya, no? I-discuss ko na nga sa inyo. Ito yung mga complete, yung una, simplicity and easy to set up, no? Madaling i-set up pag sole proprietor. Complete control and decision making power. So nasa iyo lang ang control, no? At decision making power. Wala nang ibang kukontra sa iyo dahil ikaw nga lang may-ari, wala kang ka-partner, wala kang ka-stakeholder, no? Ikaw lahat sa iyo is stakeholder ka. Yun ang advantage ng isang sole proprietor. Complete control. Direct profit retention. Sa iyo rin lahat ng profit. Walang aagaw sa profit mo. Solo mo yun. Kung magkano kinita mo, solo mo siya, no? Wala kang kahati. Unlike kung mga partnership, dalawa kayo maghahati. Either 60-40 or 50-50. Depende sa capital. Kung sino may malaking capital, siya yung mayroong malaking profit. Pero kung sole proprietor ka, kung ano yung kitain mo, sa'yo yun, wala solo-solo mo. Ikaw na ngayon magbabudget ng profit mo. Which is pinag-aralan na natin yan nung una pang mga topic, ano? Kung paano mo i-utilize yung profit mo. Tax benefits, yun. May benepisyo ka sa tax dahil ikaw ay sole proprietor, wala kang tax, no, sa iyong business. Ang tax lang, ang taxable lang ikaw mismo. Yung ang may-ari, mismo ikaw. Pag nag-file ka ng income tax, yung personal income tax mo, pero yung business mo hindi nakapile ng income tax kasi nga single proprietor at ikaw ang owner. So ikaw yung magpa-process ng tax mo yung sarili mo. So lahat may babawas mo, lahat ng mga consumption mo sa bahay, lahat ng klaseng para mapaliit mo pa ang iyong tax. So yun ang benefits ng isang single proprietor, ano, or sole. At mayroon ka rin privacy and confidentiality. Wala kang pagsasabihan ng mga strategy mo. Ikaw lang solo mo, no? Walang mangingialam sa iyo. Pwede mong itabi ito sa iyong sarili at ikaw ang magdedesisyon, ano?
So yun ang pagkakaiba ng single proprietor. So hindi pa natin alam kung ano yung mga later on madidiscuss natin yung mga iba pang structure ng business. Kasi may partnership, may corporation na, meron pang LLC, no, yung mga liability na company at yung mga joint venture. So marami yan. Kaya antabay lang kayo at saka kayo mag-decide kung ano gusto nyo tahakin ng business. So gusto nyo bang single proprietor kayo or corporation na? Kung kayo may mga kaibigan no, na nagyaya magtayo ng business, pwedeng corporation. Ay kung gusto mo na solo lang, pwede ka magtayo ng single proprietor. At the same time, may corporation ka ng mga kaibigan mo para dalawa ang business mo, hindi lang isa, di ba? Yun ang kagandahan ng meron kang pera, no? At mayu-utilize mo sa tama. Or kung dalawa kayong magkaibigan, pwede kayong 50-50, di ba? Ganyan lang ang business. So, pwede ka magtayo ng business kahit marami, no? Meron kang single, meron kang partnership, meron kang corporation. Depende sa pera ang pinanalo. Kaya lang ngayon, nag-aaralan natin is single proprietor. Baka dito, gusto mo ng ganito dahil una nakita natin advantage ng single proprietor. Napakadaling i-handle. So dito na tayo dadako sa 5 aspeto pa ng pagiging single proprietor. Yung una, yung nature of businesses. Ano ba yung nature ng business ng single proprietor? Always consider the nature of business daw before determining its structure. The nature of business defines its purpose, including the product, services, its sales, and its target market. So, kailangan mo muna palang i-determine yung structure ng business mo, no? Even na single proprietor ka. Pati yung product na isi-sell mo, kaya nga napag-aralan natin yan, di ba? Nung unang-una pa, planning, no? So, bago ka magtayo talaga ng business, ipla-plan mo talaga. Some businesses are suited well to sole proprietorship because they're relatively low risk. Wow, pagandaan, di ba? Relatively low risk. Meron siya ritong example, no? Yung small retail businesses, ito yun, no? Or online boutiques that have minimal regulatory requirements and can operate with a single sole proprietor. So, ayun, katulad nito mga sari-sari store o mga parlor pala, yung mga barber shop, no, it can be a sole proprietor na lang, no? So, yun, no, at nature of business nga, yung mga ganun lang, no, boutique is considered as a single proprietor. However, other type of businesses may involve higher risk and liabilities require investment. Yan, yung mga limited liability company, no, LLC. So, hindi muna natin itatalakay yan. So, in addition, some businesses have compliance requirement that may include permits, licensing, regulatory obligation. So, if you are a business more complex, a sole proprietor may not be right for you because they require specific legal structure. So, kung raw puro mga business or legal structure, hindi pang sole proprietor, ano? So, mas maganda talaga kung sole proprietor is wala ka na mga compliance o mga requirement ng mga licensing o regulatory obligation. Matatapik natin yan pagdating natin sa mga corporation kasi nandun yung mga requirement, ano? So, yung nga sinasabi ko, yung sole proprietor, madali lang, di ba, ang mga requirement. So, pangalawa, no, risk assessment and mitigation strategies. Ito, conducting a risk assessment can help you determine the liabilities associated with your business. As a sole owner, you have unlimited personal liability for business debt and other obligations. So, yan, no? Kagandahan daw ng sole proprietor ay hindi siya masyadong risky, no? Wala siyang masyadong risk as a whole. Kung sa mga empleyado, kasi di naman masyadong burden ang sole proprietor. Alba, yung sari-sari store. 2 tao ka lang, pwede na. Kung maliit, kahit ako lang, pwede na nga, no? Diba? Solo lang nga, diba? So, yung mga barber shop, 2 barber lang, pwede na, diba? So, napakadaling i-manage, no? If you don't follow through on a promise and the client choose you, you may personally be held liable. At the same time, if you take out a business loan
your personal asset may be at risk. So, yun ang pagkakaiba, no? Pagka mga corporation, makukuha lahat ng mga asset mo, kaibahan. Pero kung ano ka, yung sole proprietor, walang mga asset na makukuha sa'yo dahil single ka lang, no? So, yun yung mga risk pagka yung mga nangungutang, ang mga korporasyon. Lahat ubos ang kanilang asset. Regardless of the type of business structure you have, you should have risk mitigation strategies. Yun, dapat meron ka rin risk mitigation strategies na pag-aralan natin yan, di ba? Mga mitigation mo kung short term, long term, or immediate solution, no, sa pag-mitigate ba ng mga strategies. So yun, natapos natin yung risk assessment and mitigation strategies. So yung una, yung nature, nakita natin, no, napakadali ng nature ng business ng single kumpara sa mga corporation. Pangalawa, risk assessment, napaka-simple lang ang risk assessment ng and mitigation strategies ng sole kumpara sa mga corporation kasi wala siyang masyadong risky, konti lang, minimal. Pangatlo, financial planning and record keeping. Every business needs good financial planning and record keeping to understand their financial health. So, proprietors don't need accounting department. Yun, sinasabi ko sa inyo, di ba? Hindi mo na kailangan ng mga accounting clerks, CPA, auditors, pagka sa mga sole proprietor. Kasi maliit ka lang eh. No need. Sa corporation, kailangan niya. May mga external, internal auditor. No? May auditor ka na sa loob ng kumpanya mo. Meron ka pang auditor external para audit ka bago ka mag-file ng BRR income tax mo kasi see to it na tama yung mga record book mo, naka-balance, zero balance yung tinatawag na balance sheet. So yun, no, nakikita natin ng overview ng sole proprietor or single. Wala kang accounting department, wala kang accounting clerk na kailangan. Kaya nga sinasabi ko lang sa inyo, marami naman sa Recto na bibili yung mga installer ng accounting procedure. Pwede nyo magamit yung mga installer na yun. Ako nga, Excel lang ginagamit ko. Excel sheets lang, nandun lang. Tabular lang. Tabular method lang ginagawa ko. Nandun ang lahat. Yung mga, sinabi ko kasi, record yung lahat ng mga list ng purchase ko. Para pag pinilter ko, kung ano lang kukunin kong item, alam mo, kukunin ko gatas na Alaska, type ko lang yun, lalabas na yun, no? Puro Alaska na gatas. Ayun, no? Nakikita natin pagkakaiba. Even though a sole proprietorship is the simplest business structure, you must ensure tax compliance din, no? Yun, you must ensure din yung tax compliance mo. Your income tax is reported in your tax return, not a business tax return. Yun sinasabi ko pag single proprietor, your income tax daw, yung reported mo, yung tax return mo mismo, yung ikaw lang, yung personal income tax mo, hindi kasama yung kung ano yung business name mo, wala yon. Yung sarili mong tax na lang, kung magkano kinikita mo sa isang taon. Halimbawa, ikaw parang stop ka ng lumalabas. Yun ang employment mo, bali yung store mo or yung business mo. Di ba ang ganda? Ang kagandahan. Therefore, accurate and detailed records are crucial to ensure your account for income, expenses, and deductions. So, naka-record ka para alam mo kung magkano ang ibabayad mo sa BIR, sa income tax mo. Sa iyo, sarili mo, hindi yung business mo. Pang-apat, no, yung long-term business goal. Turning your business ideas into a successful company takes time. Before you decide to go the easy route and restructure your business as a sole proprietorship, you should consider your long-term goals. So, i-consider mo rin yung long-term goals mo. Ano ba? Ayan, na sinasabi ko sa inyo, di ba, yung isang entrepreneur mindset, ay meron siyang mission statement, di ba? Sinabi ko sa inyo na may mission statement ng isang entrepreneur. Hindi ka na dapat na giisip na bumalik ka sa pagiging employee mo. Mission statement mo is vision and mission mo sa yung business na palaguin dito. No? Paano mo siya palaguin in a year of 2, 3, 4, 5, and so on and so forth. No? Hindi mo naisipin na babalik ka sa pinanggalingan mo kung ano ka man.
Kasi entrepreneur ka na. Meron ka ng goal and objectives na palaguin ang iyong business at hindi pabagsakin. Para syempre makatulong ka rin sa mga staff mo, yung magiging workers mo, na sila naman din ay maging entrepreneur. Huwag mo silang hayaan na maging alipin mo. Dapat meron ka rin mindset na sila ay maging entrepreneur. Yun. While your business might start small with a single owner with 0 employees, you may have growth goals that include scaling operation of hiring employee. No? May goal ka talaga na mag-hire ng employee kasi ang goal mo is lumaki ka, no? Tumaas ang capital mo at ang value mo, no? Kaya may goal ka na mag-hire ka ng staff. If your business goal involves scaling and growth, a sole proprietorship may not be the best option because you may need to raise capital in the future. So, yun, no? May limitation ng sole proprietor pala, no? Halimbawa, kung mayroon ka talagang objective and goal na palakihin ng yung company, yung business, no? Yan napapasok yung another level of structure ng business. Pero, pwede mo siyang i-maintain, no? Yung business mo na yan, huwag mo siyang aalisin. Sabihin, meron kang single proprietor na business. At the same time, pwede ka nang gumawa ng isang malaki pang struktura na business mo or yung corporation or partnership. Kung meron siyang gusto mag-partner, no? Siyempre, ibang level na naman ng yan. Ibang pangalan na naman ng kumpanya ang itatayo. No? Yung kumpanya mong sole proprietor, you can maintain that one. Or even add more branches para hindi ka naka-stagnant. Ano? So, no, you may not want to assume unlimited personal liability of the business debt and legal obligations in the short or long term. If you have higher liability business, it may be better to avoid sole proprietorship altogether. So, kung ikaw ay may high liability businesses, ibig sabihin, mataas ang yung mga credit, no, yung loans. So, mag-diversified ka na ng mga palakihin mo na ang yung company so that it may increase also the profit. So, yun ang kaibahan ng single proprietor, no. Limited ka sa capital mo. Pag gusto mo na siyang palakihin, mababago yung struktura ng iyong business. So, luckily dito, you can transition to a different structure as your business grows. Starting out with the sole proprietorship and later changing it to an LCC or corporation na, depending on your needs. So, yun, no? Kung talagang maging successful ka na bilang sole proprietorship, no? Pwede ka nang aim ng higher structure ng kumpanya mo. Or otherwise, pwede mo rin siyang i-maintain at the same time ay mag-produce ka ng panibagong business name na angkop sa kakayanan ng kapital mo na ngayon. At i-maintain mo, pwede pang i-maintain ikaw nasa iyo, pwede mo siyang wag nang i-maintain, palakihin mo na yung the same name ng company para nga naman na meron kayong tawag doon yung memorabilia, no, na ito lang ang aming name, wala nang mababago. So it depends sa inyong decision. And lastly, no, exploring alternative business structure for growth opportunities. Sole proprietorship are versatile and accessible. Versatile daw siya and accessible. Ibig sabihin na kahit flexible siya, no, or accessible siya kahit saan, making them ideal for owners who value their independence. Businesses with low liability risk typically thrive under this business structure. Yun, mga low liability lang, konting liable lang, mga kung mangungutang ka, no. However, liable sa mga tax, may siya na mababa lang, no. However, as a business grow, entrepreneurs should determine how the limitation of this structure align with their evolving needs and goals. So, yun, no, it depends sa iyo. Kung ikaw ay entrepreneur, pwede ka nang mag-innovate, no? Kasi innovation nga, yung goal ng mga mindset nga ng mga entrepreneur is above the knowledge of average people, no? So, higher na ang thinking, kagaya nila Elon Musk. Thinking na nila sa ibang planeta, hindi na rito.
Mars na ang kanilang tinitingnan, hindi na Earth, no? So yun, ang Japanese, ang thinking na nila is going to Mars using their trend, no? Massive transport na i-construct. Yun, masyadong innovative. Leverage the power of Mailchimp to grow your sole proprietorship. Our all-in-line marketing suits enable you to create and manage marketing. So yun, no? Nakita na natin yung kagandahan ng sole proprietor. Nasa sa inyo yun kung manatili kayo sa ganung klaseng struktura ng business mo para walang sakit ng ulo. Ikaw lang, kaya lang minsan syempre nagkakaedad ka na, tumatanda ka na, baka hindi mo na kayang hawakan mag-isa, no? So you need some na maghahalili sa'yo, no? Yung papalit para yung malakas, no? Either yung mga anak mo, di ba? Ganun. So it depends kung gusto mong maging manatiling solo or may innovation ka na palakihin siya, maging isang napakalaking korporasyon katulad nila Ayala, no? Kompetensya ka na sa kanila. So yun, nakita natin mga isang type ng structure, no? Itong single or sole proprietor. So bukas tatalakayin natin yung partnership naman, no? Ano ba ang napapaloob sa partnership? Kasi pag partnership, ibig sabihin dalawa kayo, no? Double. So either kaibigan mo or kapatid mo. So depende kung sino gusto mo maging partner sa business. So, paano ang hatian yan, ganyan. So yun na, maraming salamat mga ka-Rodi, ka-vloggers ko dyan, katindahan nationwide, Luzon, Visayas at Mindanao, at ating mga ka-OFW dyan around the world. Ay maraming salamat sa patuloy ng pagantabay, no, sa ating FGG Story Night na natapos na natin ngayon, isang topic about business structure, no? Bukas, pagayanan nyo pa ang isa pang structure na ating tatalakayan at yan lamang mo po kayo. Ayun, mga ka-Lodi, ka-vloggers ko dyan at mga kapindahan, no? Maraming salamat at bukas, samahan niyo pong muli ko ako sa programa natin sa FGG Story Night kung saan ay patuloy kong bibigyan ng update, ganapan sa aking mga sa ito sa store ko at aking mga testimony at mga katotoo at aking experiences ay patuloy kong i-share sa inyo, no? At patuloy tayong magtalakayan about business kasi an entrepreneur mindset is a business mindset, no? So wala na yung worker mindset mo, tanggalin mo yan. Mayroon ka ng goal setting at objective, no? Mayroon ka ng mission and vision para palakasin at palagay na yung business at yung ekonomiya, no? Makakatulong ka na sa yung gobyerno dahil magbibigay ka na ng tax at mga empleyado mo, no? Magkakaroon ka ng staff. So ikaw na yung manager ng kumpanya mo, hindi na ikaw yung workers, no? Isa ka ng manager. So yun, mga ka-Lodi, ka-vloggers ko dyan, katindahan nationwide, Luzon, Visayas at Mindanao, even ng ating mga ka-W around the world ay muli ay isang mapagpalang araw sa inyo at salamat nga sa inyong panonood. Thank you for watching. God bless you all. See you tomorrow again. Bye-bye.